Bakit nga ba madalas mangyari ang mga aksidente sa blind spots? Madalas po mangyari ang aksidente sa blind spot dahil ibig sabihin hindi po kita ang either rider natin or ang isang sasakyan. Ang ating pagtingin ay may limitasyon lang. Maximum 180 to 200 degrees lang ang kaya niya makita. Pag ikay natapat, lagpas sa 90 degrees ng iyong side mirror at saka sa shoulder mo, balikat mo, maring hindi mo na po siya makita. And kung nagkataon na may iniwasan kang lubak or any hazard sa kalsada, tapos napaikabig mo ang manibela, maaring matamaan mo siya dahil nasa blind spot siya. Para maiwasan po ito, panatiling aware po kayo sa inyong surroundings. Bago kayo lumiko, tumingin muna sa inyong shoulder, kaliwa at kanan para siguraduhin na ligtas po na walang ibang sasakyan or may matatamaan. At sundin po ang tamang paggamit ng ating signal light para aware po ang nasa likod natin na maiwasan po ang magkabanggaan. Mga kamanibela, para maiwasan po din ang mga aksidente, kailangan po tayo mag-anticipate sa mga incoming hazard. Ano po yung mga klaseng hazard na maaari nating ma-encounter sa ating pagmamaneho? Unang-una, ang mga fixed hazard. Ang mga fixed hazard po, maaring yung mga lubak, mga humps, mga barrier poste na nandyan po sa madadaanan natin sa kalsada. Pangalawa, ang mga moving hazard. Ito'y maaari ang mga fellow rider, kapwa sasakyan na nagmamaneho o tumatakbo sa kalsada ay napunta sa iyong blind spot. Maaari magkatamaan po kayo. Ang advice ko sa mga kapwa rider natin, ang kanyang front tire ay dapat hindi tumapat doon sa rear tire mo. Kasi pag ikaw ay maaring umiwas sa mga na-mention ko kanina na mga fixed hazard katulad ng lubak or mga bato dyan sa kalsada, pag iwas kong ganon, pag swerve ko kaliwat kanan, maaring nandun ka sa tapat ko, natamaan kita dahil hindi kita kita sa aking side mirror. Another moving hazard, yung mga maaring tatawid. May mga blind spot din po na huminto yung sasakyan, lalong-lalo na yung bus, pa-overtake ka, hindi mo napansin, biglang may tumawid na sasakyan or tao o mga bata na tumawid and may nag-U-turn. So maaring natamaan mo rin po. Considered po yun as blind spot. So kailangan po i-anticipate natin and huwag masyadong mabilis magpatakbo. Ang last po, ang pangatlo ay ang natural hazard. Karamihan po sa mga rider, nagmamaneho, mga motor or mga sasakyan, hindi nila kinukonsider ang ating weather condition. So kung ikaw magmamaneho, napunta ka sa heavy rain or minsan bagyo pa, pag hindi mo kita ang kalsada, blinded na po kayo. Huwag na po kayong tutuloy, magdahan-dahan. Pumunta po kayo sa gilid ng kalsada para antayin na mag-clear out ang kalsada natin. Rule po, huwag po kayong tutuloy pag hindi po clear or zero visibility na dahil mas delikado po yon. Karagdagan pa po sa blind spot tungkol naman sa pag-overtake sa mahahabang sasakyan, lalong-lalo na yung mga bus or mga truck or tinatawag nilang lorry. Kung mag-overtake po kayo, kailangan po one at a time, lalo na ang motor. Dahil pag tinutukan nyo po ang isang rider nyo na nasa unahan nyo, pag kumabig po ang sasakyan, or lumiko ng kaliwa o kanan, maari pong kayong maipit. So, paano po kayo pipreno kung merong rider sa likod nyo? So, kasama po yan sa pag-briefing ng isang rider, lalo na pag group ride kayo. Pangalawa po, wag po kayong hihinto right in front of them pag naka-full stop. Dahil po, minsan, ang mga manual bike, pag take off, namatayan, mamaya ay makaladkad po siya ng sasakyan ng mataas dahil hindi po sila kita sa unahan. Mas malaki po ang blind spot area ng mga matataas sasakyan, katulad ng bus, mga heavy equipment vehicle, so kailangan po mag-iingat. And syempre, kortesiya din po, pag pinalagpas po tayo, bubusina kayo, kaway-kaway kayo sa driver, kasi maliit lang po kayo, ibig sabihin, aware sila sa presence ng ating, lalo-lalo sa mga nagmumotor. Karagdagan pa po, pinagbabawal po ang double overtaking. Ibig sabihin, you need to overtake one at a time. And karamihan po sa mga driver natin, or lalong-lalo na sa rider, na mga pasaway, pasensya for my word, pero ito po nangyayari. Double yellow lane, wag muna po kayo mag-overtake, lalong-lalo na sa kurbada kasi andun po yung mga blind spot. Pag kurbada sa kanan, wala kayong kasalubong, pero wag din po kayong o-overtake sa kanan dahil maaring mapunta po kayo sa blind spot and hindi po kita. Lalong-lalo na mabulagta kayo, pag kurbada sa kanan, biglang may dead end po pala or may nakahintong sasakyan, maaari po ninyong matamaan. Yun po yung mga possible na blind spot na maaari nating ika-aksidente or ikamatay, sorry for my word.
Pero ganun po talaga ang reality. So lagi po tayo mag-iingat.